Well, ito pong Workers' Rights Watch report, katulong po ng Federation of Free Workers, ang iba't ibang mga trade unions at workers organizations na kasapi po ng Workers' Rights Watch. No? So, nationwide po yung ginawa po namin pag-aaral, and with the support of the Danish Trade Union Development Agency at ng European Union, ang nagawa po namin na sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, makapagpatawag ng mga pulong, at sa pamamagitan ng mga pulong ay una po, nagsanay po kami ng mga paralegal, nagsanay po kami ng mga workers' rights advocates para magkaroon sila ng kakayanan na mag-document ng mga ulat ng paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. At matapos po yung pagsasanay na ito, sila po mismo yung kumbaga naglupa, sila po mismo kasama po ang FFW at ibang mga Workers' Rights Watch members na nakipanayam sa mga manggagawa, nakisalamuha, sinama po sila sa mga talakayan hanggang makalabas nga po tayo ng ulat sa Workers' Rights Watch na alam natin hindi pa ito yung kabuuan, pero it seems na mula 1.5 hanggang 2 workers' rights violation na nagaganap linggo-linggo dito po sa ating bansa. Yes, sir. Tanong siguro natin, Sir Julius, how important po na ito, katulad po ninyo, nako-correct po ito at hindi po na mislead yung mga kababayan natin, especially yung mga nasa sektor ng paggawa or mga manggagawa. Ano po ba yung maaring negative na maging effect po nito sa mga manggagawa na nagkakaroon ng maaring impresyon nga katulad nito, yung hindi tila akma na report when it comes to this, lalo you mentioned po na araw-araw marami pong mga empleyado po na na-violate po yung kanila pong mga karapatan po sa paggawa, sir. Well, kapag po mali po yung ating impormasyon o dinoktor yung ating data, it would naturally follow na magiging mali din yung pong ating mga pulisiya. No? Kaya kung walang pagkilala na mayroong violation ng workers' rights, no? Tulad po ng illegal dismissal na ang tinatanggal ng mga manggagawa dahil sila ay nagtatayo ng union. Yung pong mga trump-up charges na kinakasuhan sa korte for criminal offenses, ang mga leader union po natin dahil nagtatayo ng union. And worse, meron po talagang mga nakukulong at meron pang pinapaslang dahil po sa kanilang pagtatayo ng union. Isama pa po natin yung mga kaso ng red tagging na sa tala po ng Workers' Rights Watch umaabot po ng halos 12,000 yung nabibiktima ng red tagging na yan o terror tagging dahil ang mga manggagawa ay ina-assert yung kanilang karapatang mag-union, ina-assert yung iba pa nilang karapatan sa loob ng lugar paggawa. All signs point to threats, harassment, and violence that lead to stress and it would not lead to happiness, I'm sure. Okay po. And doon sa sinend nyo rin sa atin or padala nyo sa atin, sir, doon sa bahagi po ninyo pong press release na ito pong WRW report po pala ay sinusuportahan din po ng European Union or ng EU. And parang more interesting na talagang dahil po dito masasabi na lihitimo mga ginagawa pong pag-aaral ng WRW po, sir. Opo, bagamat hindi po natin sinasabi na it is reflective of the own opinions of the European Union, but they did extend support, nagbigay po sila ng suporta para po magbigyan ng kakayanan ang mga manggagawa na gumawa ng ganitong klaseng ulat. Dahil bahagi po ito ng pangkalahatang layunin din po ng European Union na i-promote yung tinatawag na human rights due diligence. Sa Europa po kasi batas na po yan na ang mga nagnenegosyo kinakailangan tinitiyak na hindi lang sa kanilang sariling kumpanya sa Europa, kung hindi pati sa kanilang supply chain o mga suppliers across the globe, kasama na po ang Pilipinas, na may pagkilala sa human rights, may pagkilala po sa trade union rights. At yun na nga po, yung pong aming na-discover, we found out, we validated again for the second year na lumalala pa rin po yung ating sitwasyon sa pagkilala ng karapatan, lalo na sa karapatan sa pag-union. At kulang na kulang pa po yung ginagawa ng ating pamahalaan para i-address ito. At nandyan pa po yung maraming tinatawag natin na structural barriers na magtitiyak na kinikilala ang karapatan ng mga manggagawa mag-union. Okay.